Ayan mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong. So ngayon po mga kababayan, meron po tayong panibagong update at hindi pa po ito binabalita sa TV ha. Wala pang balita ito sa TV at actually sa YouTube nyo pa lang po makikita. Actually advance naman po kasi tayo, hindi naman tayo huli sa balita. Baka ito, pag nakita nyo ngayon to, ibabalitaan to sa TV bukas. Speaking po mga kababayan, ito po ay nabasa ko po sa New York Times magazine, no? Actually, ang New York Times ay may ano sila parang Rappler, parang ganon. So ito po nakalagay dito, hitman ni Duterte na si Edgar Matubatu tumakas pala. Dumaan ng Dubai at hindi alam kung saan pupunta. Actually, si Edgar Matubato, ayan po kung nakita nyo po sa picture, ayan po siya, kasama yung asawa niya, kalbo na po siya. Sa mga hindi po nakakaalala, nakakilala, sino ba yan si Edgar Matubato? Ayan po si Edgar Matubato, siya po yung nagsabi na miyembro siya ng DDS or Duterte Death Squad sa Davao. No? So actually, matagal-tagal po siyang nagserbisyo at ayan na po siya ngayon. No? So ito po, mula sa New York Times. Ayan, nakalagay, New York Times Magazine. Hindi, news. On the run, a hitman gives one last confession. So, ayan po yung isang picture niya na nakitaan sila sa Dubai. At ito po, no, na parang nasa airport yata sila. So, ayan po si Edgar Matubato. Ayan, sa may nakakaalam, ngayon kalbo na po siya at ito na po siya. Ayan, ito po ay sa ano po ito, New York Times. Nakalagay dito, on the run, a hitman gives one last confession. So nakasaad po dito sa kanilang article na Manila, Philippines, there are the hitman said many ways to kill. A string tied between two sticks struggles with a thug of the wrist. A butcher's blade long and thin slices into heart. Si ano po yon, Edgar Matubato nagsabi. So dito Edgar Matubato said, he fed a man to a crocodile but only once. He said he ended people's lives with a trusted weapon, his 45 caliber at saka Magnum 1911 pistol. So ito po, itong nilagay dito sa tawag dito, New York Times, ipapanood ko lang sa inyo kasi kwininto dito kasi mahaba to. Oo, mahaba na sulat at saka English. So ito po, ipapanood ko sa inyo para maklaro nyo po kung sino si Edgar Matubato. Ito po siya, panoorin. Doon namin tinatapon, linalagyan namin ng hollow block ang katawan, binibiyak ang tiyan para lumabas yung laman, tapos iahagis na. Almost 24 years ako nagserbisyo. Yung mga DDS. Ako si Edgar Matubato, nakatira sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Ang napatay ko sa umpisa, lahat-lahat galing 2013 to 1988, siguro aabot siguro ng 50 katao. Kaya nga nagkukonsensya ako. Si Duterte talaga ang nagtatag ng DDS o ng Davao Death Squad. Siya talaga ang nagtatag yan. Kasali na yan ang Rebertornis, Police, at saka kaming civilian. Pero ang nag-uumpisa pa lang is Lambada Boys, kung Liquidation Squad. So siya po yung nagsabi na si Duterte po ang nagtatag ng Davao Death Squad. So ito na po siya ngayon, kung nakita nyo kasama ang kanyang asawa. Ito po ay dinocument ng New York Times. So ito po mula sa pagsakay nila sa sasakyan, may dalang maleta, hanggang sa sumakay siya sa eroplano, hanggang sa pag-interview sa kanya, and then meron pang isa dito hanggang sa pagdating nila sa airport. Kung napapanood nyo dyan, dito sa kabila, ito yata ayan, hanggang sa pag-antay nila ng eroplano, hanggang sa,
hanggang sa pagdating nila sa airport ng Dubai. At ito nga ang nakakaano ngayon, tumatakas po si Edgar Matubato. Hindi po natin alam kung anong rason kung bakit siya tumakas at pumunta nga ng Dubai. According dito sa New York Times ay ano daw, hindi alam kung saan pupunta pero dumaan daw ng Dubai. No, andito nakalagay Matubato. Ayan, nabura ko ata eh. Ayan, so nakalagay dito, I am trying to remember but I can't remember everyone. I'm sorry, he added. Sabi nga niya dito na pumunta sila ng Dubai. Ito na. Hanapin natin dito ha. Nakalagay dito Edgar Matubato escape, no? Papuntang Dubai. Tapos pagdating sa Dubai, hindi alam kung saan pupunta. Oo, kaya nga ayan. Ito, Politico News. Ayan. Fake it till you make it out. Ex-Duterte death squad hitman Edgar Matubato leave Philippine using another name. O gumamit pa nga daw ito ng ibang pangalan. Ayan o. Fake it till you make it out. Ayan. Ex-Duterte death squad hitman Edgar Matubato leaves PH using another name. So, pumupunta nga siya ng ibang lugar, gumamit daw ng ibang pangalan. Self-confessed former Davao Death Squad hitman Edgar Matubato has finally left the Philippines after spending a decade in hiding for implicating former President Rodrigo Duterte in grisly killings, the New York Times reported. No? The United States-based news outfit published on January 5 an in-depth article titled On the Run, a Hitman Gives One Last Confession and chronicled the final days of Matubato life in seclusion in the Philippines with his common law wife, Joselita Abarquez, and their journey to an undisclosed foreign country. So nakalagay nga po dito, either Matubato's final destination nor the date of his departure were mentioned in the story. The New York Times, however, said Matubato managed to leave the country using a passport bearing his new name which wasn't disclosed. Mr. Matubato, so nagamit pala ng ibang pangalan. Mr. Matubato had managed to obtain a new identity with a new passport and a new job description, gardener. Ala, gumamit ng ibang pangalan tapos nilagyan pa ng trabaho na gardener o hardinero daw. He practiced saying his new name first, middle, and last, but the syllable came out funny. With a question mark hanging over them, the article read, Immigration Authority apparently failed to recognize Matubato with a new identity as his passport was stamped without question. So nakalusot nga siya kasi actually iba na po talaga yung mukha niya noon at ngayon. Ito po siya noon. So ngayon po kung makita nyo po, iba na po yung mukha niya. Ito na po siya. Kalbo na siya pero may bigote pa rin. Pero yung asawa niya, ganun pa rin yung mukha. Tapos, the immigration officer had no question and Mr. Matubato new passport received an exit stamp and the article read, according to the New York Times, Matubato escape from the Philippines was facilitated by two Catholic priests. Naku, tinulungan pala ng dalawang pari ito. Naku, patay. Paano to, digong? Tinulungan ng dalawang pari who accompanied him and his partner on the flight to Dubai. Naku, from Dubai, the couple boarded another long-haul flight but their destination wasn't mentioned in the article for security reason. Hindi ba kaya binayaran si Matubato para umalis ng Pilipinas? Hindi natin alam. Baka binigyan, pinaalis para hindi madawit itong si Digong kasi nga papasok na ang ICC eh. During the Duterte administration, Matubato claimed in Senate hearing that he was ordered by the then president to kill over 50 individual when he was mayor of Davao City. For almost 24 years, I killed for Duterte 24 years. Matubato
told the New York Times. Another self-confessed DDS hitman or Davao Death Squad Hetman Arturo Las Cañas is already living and exile overseas, Matubato said. So si Arturo Las Cañas umalis na din pala. Oo, natakot kay Duterte siguro. Oo. Self-confessed former Davao Death Squad hitman Edgar Matubato has finally left the Philippines after spending a decade in hiding for implicating former President Rodrigo Duterte in risky killings, the New York Times reported. The United States base, nakalagay. So Matubato had managed to obtain the new identity passport and new job description, Gardiner. Patay, nagbago ng pangalan. Oo, as he waited in line at immigration, Mr. Matubato lips moved soundlessly. He was not praying. He later said, but repeating his new name. The immigration officer had no question, and Mr. Matubato's new passport received an exit stamp. The article read, according to the New York Times, Matubato's escape from the Philippines was facilitated by 2 Catholic priests. So sino kaya itong dalawang pari na tumulong kay Matubato? Who accompanied him and his partner to flight in Dubai. From Dubai to a couple boarded another long-haul flight, but their destination wasn't mentioned in the article for security reason. Ayan po yan ha, binasa nating artikulo yan. So almost 24 years, tapos si Las Cañas daw ay nakalipad na din daw sa ibang bansa. So ito po yan na the Politico News. New York Times, actually, meron po ako ditong nakasave sa New York Times. Ayan po yan. Ayan po yung title. On the run, now a hitman gives one last confession. So, lumipad po ng Dubai, gumamit ng ibang pangalan, at ang trabaho ay hardinero, at tinulungan daw ito ng 2 pari para makalipad. Naggawa ng another identity, parang Alice Guat ang datingan. So, ngunit, nalaman ito kasi binalita ng New York Times. So hindi naman po sinabi kung saan yung sunod na destination mula Dubai kasi para for security reason daw. So bakit ba sila nagliparan ng ibang bansa? So anong rason? So yun lang, maraming salamat mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, province of China. So thank you so much. God first. Bye-bye. Abangan nyo po ang balita niyan sa TV. So hindi po binalita sa TV yan. Wala pa. Abangan nyo muna.